Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Isang babaeng nagluluksa ang nagsabi, hikbi, hikbi, hikbi. Bayani kiyaw hikbi, hikbi, hikbi. Ang kanyang asawa ay nagsabi, ha. Bayani kiyaw, naway ikaw ay matahimik di. Ang kanilang anak na babae ay nagsabi, Lolo Kiyaw, huwag kang matulog hikbi, hikbi, hikbi pakiusap magising ka. Habang pinagmamasdan ni Daozen mula sa itaas, sinabi niya sa sarili niya, naipit si nakatatandang kapatid na babae sa aking hadlang. Maaari sana siyang tumakas kahit kailan, ngunit lumaban siya hanggang sa huli. Kahanga-hanga. Lalong nagiging kapanapanabik si Kiao Shuanglin. Sinabi ni Daoksu, nakababatang kapatid, patay na ang taong ito. Hindi pa tapos ang ating labanan. Sabi ni Daozen, alam ko, alam ko. Isa pang ang laban, sabay hagis ng kanyang pakwan. Biglang sumigaw si Immortal King Yi, tama na. Nagulat sina Daozen at Daoksu. Sinabi nila, Guro. Sabi ni Immortal King Yi, Daoksu, masyado na bakit ang kinun? Paano ka naglakas loob na umakto ng pabigla-bigla? Buti na lamang at buo pa rin ang inyong mga kaluluwa. Mapanganib ang ginawa mo. Sumama ka sa akin. Sabi ni Daozen, nauunawaan ko, Guro. At sinabi niya sa sarili, akala ko ay desperado lamang siyang naghahanap ng kamatayan. Maaaring simula pa lang ay binili na niya ang oras. Napakaswerteng tao. Talagang napagtagumpayan niyang magtagal hanggang dumating siguro. Pagkatapos ay sinabi ni Immortal King Yi, Kalagan. Biglang nagbago ang lokasyon. May isang lalaki ang nagsabi, tumigil na ang nyebe at natunaw na ang yelo. Sabi ng kanyang kapitbahay, Hoy. Lumabas na kayong lahat, ligtas na ngayon. Maraming salamat, Immortal, sa inyong kabutihan. Isa pa ang nagsabi, maraming salamat, Immortal, sa inyong kabutihan. Sumigaw ang batang babae, mga masasamang tao. Pinatay nila ang aking ina. Pinatay si Lolo Kiao. Mga masasamang tao. Sabi ng kanyang ina, anak, tahimik ka muna. Luminga si Daoksu at sinabi, hangal na bat. Sabi ni Immortal King Yi, hayaan mo siya. Si Qin Shiking ang itinakda natin para sa mga ganitong sitwasyon. Oras na niya para kumilos. At saka, walang halaga ang buhay ng mga mortal. Isang munting kabutihan lang, nalilimutan na nila. Sinabi ni Daozen sa sarili, ganoon ba talaga? Hayagang sinumpa ang sekta ng mga immortal, hindi pa ito kailanman nangyari noon. Sumigaw ang batang babae, kapag lumaki ako, gusto ko ring maging mandirigma. Tatalunin ko kayong lahat. Sabi ni Daozen sa sarili, parang may nagbabago sa mundo ng mga mortal. Ilang sandali ang lumipas, tumanggap ng liham si tagapamahalang tanod ng langit na si Qin Shiking. Nakasulat dito, tabunan ang pagpatay ngayong araw. Protektahan ang pangalan ng sekta ng mga immortal. Sirain ng buo ang reputasyon ni Kiao Shuanglin. Ilang sandali pa, sinabi ni Ministro Hai Wuya kay Emperador Yonghe, kamahalan, iniligtas ni Kiao Shuanglin ang mga tao sa ilalim ng espada ng isang immortal. Isa siyang tunay na walang kapantay na bayani. Ngayon, kumakalat ang mga chismis tungkol sa kanya, pati siya ang sinisisi sa sakuna. Ang isang ganap na matuwid na tao ay hindi dapat mamatay na may dungis ang pangalan. Sabi ni Emperador Yonghe, ako'y pagod na. Iulat mo na lang ulit bukas. Sinabi ni Ministro Hai Wuya, daang-daang tao ang naapektuhan ng sakunang ito. Kung wala si Kiao Shuanglin, maaaring libo-libo ang naging biktima. Marami ang nakasaksi mismo. Hanggang kailan niyo kayang protektahan ang sekta ng mga immortal? Nagiging mapang-abuso na ang mga immortal, sunod-sunod ang mga sakuna. Ngayon ay sa mismong kabisera na, sa ilalim mismo ng inyong pamamahala. Muli na ba tayong aatras? Kamahalan, maaari po ba akong magtanong ng walang pag-aatubili, kung tayo'y umaatras ng paunti-unti, kailan ito matatapos? Sabi ni Emperador Yonghe, Ministro Hai Wuya, naaalala mo ba ang labanan 40 taon na ang nakaraan? Pinangunahan ng banal na mandirigma ang 100,000 piling kawal upang sugpuin ang kaguluhan ng mga dayuhan, ngunit bago pa man sila makarating sa kalagitnaang estado, nawasak na sila malapit sa lungsod ng Anxi. Winakasan ang lungsod ng Anxi, walang naiwan kahit mga guho. Ako mismo ang nakasaksi sa pagkamatay ng banal na mandirigma sa kamay ng isang immortal. Sa ganitong laki ng agwat, ano pa ang magagawa natin? Sinabi ni Ministro Hai Wuya sa sarili, kaya pala wala ka talagang estratehiya para baguhin ang kalagayan. Bakit ka pa nagpapanggap?
Aasa ka lang ba sa espadang hari ng sangkatauhan? Sa isang hindi tiyak na tao at ipapusta ang buhay ng buong bayan. Sabi ni Ministro Haiwuya, kamahalan. Kapag nawala ang tiwala ng bayan sa panahon ng kagipitan, baka wala na tayong magawa. Sabi ni Emperador Yonghe, ang tiwala ng bayan. At sinabi niya sa sarili, batay sa karanasan sa Timog Estado, may takot pa rin ang sekta ng mga immortal sa espadang hari ng sangkatauhan. Marahil ito ang magiging simula. At kung mawala ang tiwala ng mga tao at humina ang kapalaran ng bansa, baka ang espadang hari ng sangkatauhan ay sa isang tsaahan sa kabisera, natural residence. Sinabi ni Jen Chen, may isa, ipahayag ang aking kautusan, balita mula sa palasyo. Totoong nagsumite ng ulat si Haiwuya, at ang 6 na pinto ay personal na bumisita sa sekta ng mga immortal. Nahuli na kayo. Naipost na ng mga otoridad ang paunawa, ang insidenteng ito ay bunga ng tunggalian ng mga disipulo ng sekta ng mga immortal. Sabi ni Fang Yuan, ang mga kasangkot na tagapagsanay ay pinarusahan ng sekta ng mga immortal, ikinulong upang magnilay sa loob ng 10 taon. Si Qiao Shuanglin, bilang isang di makasariling bayani, ay ginawaran ng 1,000 tael ng pilak. Kung walang kamag-anak mula sa angkan ni Qiao ang mag-aangkin ng kanyang tahanan, ang pamahalaan na ang mag-aayos ng nararapat na libing. Hindi ito tinabunan ng korte gaya ng dati at inako mismo ng sekta ang pananagutan. Hindi ito ang karaniwang estilo ni Emperador Yong. Maaaring may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Sabi ni Jen Chen, hahaha, hindi lahat ay may lihim na plano. Sa tingin ko, ito ay simpleng kalooban ng bayan. Iba na ang kalagayan ngayon kaysa noon. Sa ibang tagpo, sinabi ni Immortal Qingyi, hindi mo kasalanan ang insidenteng ito. Si Daoxu ay magmumuni-muni sa loob ng 10 taon sa loob ng sekta. Ngunit sa panahong ito, maging maingat ka at iwasang makihalubilo sa mga mortal. Ipagpatuloy ang pagtulong kay Qin Shiking sa usapin tungkol kay Wan Ronghua. Sabi ni Dao Zhen, nauunawaan ko. At sinabi niya sa sarili, nakita ko ang pagkamatay ni Qiao Zong at Qiao Shuanglin, ngunit 2 beses nabigo ang aking teknik sa pagkuha ng kaluluwa. Ilan pa kayang miyembro ng angkan ni Qiao ang natitira? Kung sila ilahat ganito, karapat-dapat silang pagmasdan. Sa gabi, tumalon si Qiao Mu mula sa mga bubungan papunta sa lansangan. Habang tumatalon si Qiao Mu, may lumabas na abiso mula sa sistema, pagtatasa ng kamatayan, makabuluhan at nakaantig, gantimpala sa kamatayan, puntos ng kasanayan, 56 na puntos kabuang balansing puntos ng kasanayan. 60 puntos natitirang pagkabuhay muli sa linggong ito, 4 sa 5 kalagayan ng buhay, 66.6% sinabi ni Qiao Mu sa sarili, salamat, Ate Daoxu, sa mga puntos. Sa susunod nating pagkikita, ihahatid na kita ng mas maaga. Ngunit mahalaga ang katarungan, nangunuan ko na luwagan ang daan para kina Haiwuya at sa iba pa. Ate Daoxu, hintayin mo na lang ang iyong pagkakataon. Wan Ronghua, narito na ang iyong lolo Qiao Senlin. Habang pinagmamasdan niya mula sa itaas. Sa loob ng bahay, sinabi ni Binibini Fang kay Wan Ronghua, Guro, malaki ang aming lugi sa sakunang ito. Sumagot si Wan Ronghua, wasak na ang wasak. Ano pa ang magagawa natin? Mga kasapi sila ng sekta ng mga immortal. Mas iniisip ko ang ibang bagay. Mukhang may iba pang mga miyembro ng pamilyang Qiao na nagtatago rito sa kabise. Kung malaman nilang humingi ako ng tulong mula sa sekta ng mga immortal at dumating sila. Bigla, isang bato ang tumagos sa bubong at napansin ni Wan Ronghua ang papaspas na bato. Ngunit nahuli ito bago tumama. Nabasa si Wan Ronghua sa pawis at sumigaw, ano ba ang ginagawa niyo? May pumatay na pumasok. Nagulat si Qiao Mu at sabi sa sarili, isang guro. Itinuro ng isang gwardiya at sumigaw, narito. Sa bubong ng kanlurang pakpak. Naisip ni Qiao Mu sa kanyang sarili, naku. Nahayag ako. Biglang tumalon papunta sa bubong si tagapamahalang tanod ng langit Qin Shiking. Sinabi niya, kamukha mo si Qiao Zong. Tiyak na ikaw ay miyembro ng pamilyang Qiao. Perpekto. Ngayong gabi, aalisin ko ang mga magiging problema. Sumagot si Qiao Mu, ibabalik ko ang sinabi sa iyo, Ginoong Qin. Narinig ko na may suporta si Wan Ronghua mula sa sekta ng mga immortal. Ang iyong pagdating rito, baka utos nila. Ikaw ay isang opisyal ng hukuman, ngunit sa halip na isulong ang karapatan ng tao, kumikilos kang tagasunod ng mga immortal. Hindi ka ba nahihiya? Nakinig ng tahimik si tagapamahalang tanod ng langit Qin Shiking.
Pagkatapos, ibinalik niya ang bato mula kanina. Naisip ni Kiao Mu sa sarili, ha? Ginagamit mo pa rin ang parehong galaw sa akin. Sadyang mali mo akong sinasabing mahina. Ngunit biglang kumurba ang bato sa ere. Nagulat si Kiao Mu at tumama ito sa kanyang mukha. Sabi niya, ang banal na pandama ng isang antas isa na mandirigma ay napakalakas para kontrolin ang mga bagay mula sa malayo, maihahambing sa kontrol sa espada ng isang taong nagpaunlad ng ki. Ngunit kapag pinagsama sa panloob na lakas sa isang pagkakabato, malapit na ang kapangyarihan, konti na lang ang kulang sa kakayahan. Sabi ni Qin Shiking, 3,000 daang landas ng Dao, lahat ay nagtatapos sa isang wakas. Patayin niyo siya. Habang tumalon ang mga gwardiya patungo kay Kiao Mu, tumakbo siya palayo at sumigaw, "Naku! May kalamaan ka na at nagtago ka pa rin. Kung may tapang ka, lumaban kang mag-isa." Naisip ni Kiao Mu sa kanyang sarili, ipag-iwanan ang pag-aani ng mga sakob. Walang puntos dyan. Ungol ni Qin Shiking sa sarili, maliwanag na madali siyang mapapatay sa sama-samang pag-atake, ngunit pinipili niyang isa-isa lang para mapanatili ang imahe ng isang malakas na mandirigma, kalokohan. Sabi ni Kiao Mu, "Ayos. Ganyan pala ang estilo mo. Sige, pasok tayo sa ikalawang yugto." Ipinagana niya ang kanyang kakayahan, demonyong apoy na pagsiklab na teknik. Isa-isa niyang naagaw ang mga gwardiya sa bubong. Itinapon ni Kiao Mu ang isang gwardiya kay Qin Shiking at minura, "Ginulat mo ako. Bawiin mo." Hinugot ni Qin Shiking ang kanyang espada at sabi, "Isang antas apat na mandirigma na may gayong pumipintig na enerhiyang madugo, hindi masama." Pinutol niya ng dalawa ang lumilipad na gwardiya at sumugod kay Kiao Mu, pinagibayo ang pagtapak sa bubong at tumalon ng may puwer. Sumigaw siya, "Ngunit sobra kang nasobrahan. Hindi mo ba nakikita ang agwat sa pagitan natin?" Habang inaatake si Kiao Mu. Naisip ni Kiao Mu, mukhang nilalayon niya ang aking kaliwang balikat, ngunit ang kutob ko'y kanan, nagkukunwari kaya siya. Naiwasan niya, ngunit tumama pa rin sa balikat. Naisip niya sa sarili, iba ang pakiramdam. Tunay nga na ang bilis ng isang antas isa sa banal na pagpino ay malayo sa akin. Hindi pala aksidente ang kay Weien. Ngayoy ginagamit ko ang panghuhula, mabagal pa rin ako eh. Sabi ni Qin Shiking, "Isang antas apat ka lang, at nangahas kang umasa sa kutob sa harap ko." Nagpapadating-dating sa pintuan ng karpintero. Patuloy siyang nagsaksak kay Kiao Mu. Naisip ni Kiao Mu, swerteng hindi pa niya pinapino ang kanyang banal na pandama. Kapag mas mataas ang antas ng banal na pagpino niya, susupilin niya agad ang aking kalooban. Lulubos akong mawawalan ng kakayahan. Tumalon pababa si Kiao Mu mula sa bubong. Sumiklab ang kanyang aura. Sinundan siya ni Qin Shiking at sumigaw, "Saan ka patatakbo?" Naisip ni Kiao Mu sa sarili, "Ay sos, wala na akong ibang pagpipilian kundi isugal lahat." Sistema. Ilagay lahat ng puntos ng kasanayan sa pagpapalakas ng punit-punit na daliri ng walang hanggan. Sistema nagsabi, 60 puntos ang ginamit para mabuksan ang pagputol ng punit-punit na daliri ng walang hanggan, maliit na pagkadalubhasa, 100% natutunang kakayahan. Ngumiti ng malaki si Kiao Mu sa tuwa, pagkatapos ginamit ang kanyang mga daliri, tinikman ang balikat ni Qin Shiking. Natagilak si Qin Shiking sa tindi ng puwersa ng kakayahan. Naisip ni Kiao Mu, ang kakayahang ito ay kakaiba. Nagtaka si Kiao Mu, "Hahaha. Bagong kakayahan na naglalagablab." Naisip ni Qin Shiking sa sarili, na ipapadala na ang panloob na lakas ng 10 metro gamit ang ganitong puwersa. Kapag pinino pa niya ang banal na pandama, maaaring maging banta hindi lang sa akin, kundi pati sa sekta ng mga imort. Ang taong ito, hindi dapat mabuhay. Sumigaw siya, "Ha!" At sumiklab ang nagliliyab na aura ni tagapamahalang tanod ng langit Qin Shiking. Kiao Mu'y humingal, pumarami ng ilang ulit ang iyong enerhiya sa isang kisap mata. May ikalawang yugto ka rin? Agad na inatake ni Kiao Mu ang kanyang bagong kakayahan sa papalapit na si Qin Shiking. Ngunit nang ilabot siya ng magulat, hindi ito nakabutas. "Hindi, pakiramdam ko'y tumama ako sa matigas na bakal." Ito na kaya ang tinatawag nilang pantastasang katawang ginto. Galing kaya siya sa pagtitipong mandirigma? Mahigpit na hinawakan ni Qin Shiking ang kamay ni Kiao Mu at binali ng brutal, sinundan ng malupit na suntok sa tiyan ni Kiao Mu. Ibinagsak si Kiao Mu sa pader, nag-iwan ng malalim na uka. Nagngangalit si Qin Shiking, iyan ang parusa sa paglantad sa isang taong gustong burahin ng sekta ng mga immortal. Umubo si Kiao Mu, may dugo sa labi, ngunit mumisi, hehe.
Talaga ngang kahanga-hanga ang teknik ng katawang ginto. Ngunit natupad ko na ang rason ng pagdating ko rito ngayon. Biglang sumigaw si Binibining Fang, "Guro!" Natigilan si Qin Shiking nang mapansin ang butas sa papel na bintana. Nagpatuloy si Binibining Fang sa pagdaing, "Tulungan. Nasaktan si Guro. Guro! Guro!" At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.